Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2001. Kung tutuusin, inihanda ni Jackie ang kanyang sarili para sa lahat ng chismis na hindi maiiwasang mangyari kapag nalaman ang kanyang presensya sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Gayunpaman, ang parehong ay hindi maaaring sabihin para sa Brooke bilang Wesley at ang kanyang grupo ay patuloy na tumitingin sa kanilang direksyon. Napabuntong hininga si Brooke at bumulong kay Jackie, "Mag-ingat ka, Kuya Jackie. Yung mga tao dyan parang hindi naman kami masyadong tinitignan. I bet that Wesley has some tricks up his sleeve when it's your turn to fight against him." Hindi siya nag-alinlangan na gagawin ni Wesley ang lahat maliban sa pagpatay kay Jackie at sa sinabi nito, tumango lang si Jackie. Inaasahan din niya na medyo kakaiba si Brooke sa pagtitimpi ni Jackie. Bagamat alam niya na si Jackie ay nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan, hindi iyon nangangahulugan na maaari siyang manalo sa isang laban kay Wesley, na tumatakbo upang maging isang napiling disipulo pagkatapos lamang na sumali sa loob ng kalahating taon. Ang kapangyarihan at talento ni Wesley ay isang bagay na pinakahahangad ni Brooke para sa kanyang sarili sa loob ng mahabang panahon. "Mukhang hindi ka nag-aalala?" Tanong ni Brooke nang mapagtantong nakatitig pa rin si Jackie sa arena, naghihintay na magsimula ang laban, na tatagal pa ng 30 minuto. "Bakit ako mag-aalala? Akala mo ba pumayag ako sa laban dahil gusto kong protektahan ang pride ko?" Ganti ni Jackie. "Di ba?" Isip ni Brooke. Palagi niyang iniisip na iyon ang dahilan o kung hindi, bakit papayag si Jackie na labanan ang isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Hindi niya akalain na may pagkakataon pa na umabot sa draw ang laban, at mas magiging imposible ang pagwawagi kay Wesley. Hindi na kinailangan pang tumingin ni Jackie kay Brooke para malaman kung ano ang iniisip niya habang sinasabi ng kanyang katahimikan ang lahat. Napangiti siya at sinabing, "Wala nang silbi na ipaliwanag ito sa iyo ngayon. Siguradong hindi ka maniniwala sa akin. Malapit ka na. Intindihin ang lahat." Lalo nitong ikinalito si Brooke. Nagpahiwatig ba si Jackie ng isang bagay na mangyayari mamaya? Ano kaya ito? Pinag-isipan niya ito at naisip niya na ang tanging paraan para baguhin niya ang kanyang pananaw ay kung nakipag-away si Jackie kay Wesley. Sa isiping iyon, bigla niyang itinuwid ang kanyang likod at halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Siguradong magagalit si Jackie kung talagang balak niyang gawin iyon. Nang tatanungin na sana niya si Jackie nito ay bigla na lang siyang nakakuha ng atensyon. Lumingon siya sa pinanggalingan at nakita niya ang isang maselang lalaki na naglalakad sa malayo. Nalaman agad ni Jackie kung sino siya sa mga bulungan ng karamihan. Actually on time si Kuya Dale. Akala ko darating siya sa huling sandali. Oo, kilala siya sa kanyang huling minutong pagdating. Siguradong alam na niya ang ugali ni kapatid na Wesley. Sino ang nakakaalam kung ano ang sasabihin ni Brother Wesley kung siya ay dumating ng huli? Kabanata 2002. Matagal ko nang inaabangan ang laban na ito. Palagi na silang magkaaway na pareho nilang gustong tapakan ang ulo ng isa't isa. Natural lang na ayaw bigyan ni Brother Dale ng pagkakataon si Brother Wesley na maghanap ng mali sa kanya. Sa totoo lang, sa palagay ko ay hindi maganda ang pakikitungo ni Brother Wesley sa maraming iba pang mga kapatid dito. Walang duda dyan. Palagi niyang minamaliit ang mga taong nasa ilalim niya ang kapangyarihan. Aba, ilang araw lang ang nakalipas, hindi niya ako pinansin nang batiin ko siya. Noon ko nalaman na totoo ang mga chismis tungkol sa kanyang personalidad. Lahat ng komento nila ay napunta sa tenga ni Jackie. Bukod sa kanyang posse ng mga sipsip, si Wesley ay tila nakakuha ng reputasyon na mahirap pakisamahan, walang duda dahil sa kanyang pagmamataas. Pagdating ni Dale sa viewing platform, sumulyap siya saglit kay Wesley at agad na umupo sa isang lugar na pinakamalayo kay Wesley. Mukhang totoo ang chismis na magkaaway sila. Pakiramdam ko parang kulang sa tiwala si Brother Dale, sabi ni Brooke na bahagyang nakataas ang kilay. Tumango si Jackie. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Dale at sa kabaligtaran, si Wesley ay tila walang pakialam. Maging ang antas ng kanilang kumpiyansa ay magkasalungat sa isa't isa. Umaasa si Jackie na makakalabas si Dale bilang panalo sa laban na ito. Ang host ng laban ngayon ay walang iba kundi ang matandang kaibigan ni Jackie, Ambrose Adams. Alam ni Jackie mula sa kanyang panahon doon na may mga 10 o higit pang mga diakono sa Dual Sovereign Pavilion, ngunit bukod kina Zeph at Ambrose, hindi niya naabutan ang iba. Ngayon, may kalungkutan sa ekspresyon ni Deacon Ambrose na parang kulang sa tulog. Pagkahakbang sa arena, naglabas siya ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at naiinip na sinubukang pakinisin ito. Pagkatapos, binasa niya ang papel. Noong una, inakala ni Jackie na ito ay isang bagay na mahalaga ngunit napagtanto na ito lamang ang mga patakaran para sa laban.
Ang mga patakaran ay simple, ang mga manlalaban ay kailangang sumali sa laban sa kanilang sariling kagustuhan, ang mga manlalaban ay hindi maaaring magdulot ng permanenteng pinsala o kamatayan sa isa't isa, at ang taya ay hindi maaaring masyadong mataas na ang pinakamataas na puntos ng kontribusyon ay nilimitahan sa 150. Ito ay upang maiwasan ang mga manlalaban na maadek sa pakikipaglaban sa arena ng labanan sa taya. Matapos basahin ang lahat ng mga alituntunin, inihayag ni Deacon Ambrose ang pagsisimula ng laban sa isang kaway ng kanyang kamay at inanyayahan ang lahat ng mga disipulo na gustong sumali sa laban, hanggang sa arena kasama ang kanilang mga taya. Mayroong kabuoang 7 mga platform ng labanan at imposible para sa Deacon Ambrose na mamuno sa kanilang lahat kaya't nagdala siya ng ilang menor de edad na katiwala. Hinaila ni Brooke ang manggas ni Jackie at itinuro ang chubby minor Steward. Si Steward Fleming iyon. Siya ang pinakamahusay na katulong ni Deacon Ambrose. Huwag magpaloko sa kanyang nakangiting mukha. Siya ang pinakamakuripot na taong nakilala ko at ang iba ay tinatawag siyang Iron Rooster. Si Steward Fleming ay sobrang chubby na ang kanyang mga tampok sa mukha ay magkakasama, at totoo na siya ay palaging nakangiti. Gayunpaman, pagkatapos ng maliit na pagpapakilala ni Brooke, gumawa si Jackie ng mental note sa kanyang sarili na mag-ingat kay Steward Fleming. Maraming mga kalahok sa iba pang mga platform ng labanan dahil ang bawat disipulo ay dapat sumali sa isang labanan isang beses sa isang buwan, kahit na ang pinakasikat na labanan ngayon ay dapat na ang labanan sa pagitan nina Dale at Wesley. Tila naiinip si Wesley na simulan ang laban. Bumangon siya mula sa kanyang upuan sa sandaling ginawa ang anunsyo na magsisimula. Inalis niya ang hindi umiiral na alikabok sa kanyang katawan at sinadya ang daan patungo sa pinakasentro ng battle platform. Chapter 2003. Bahagyang yumuko si Wesley kay Deacon Ambrose at may ibinulong sa tenga niya habang nakaturo kay Dale. Pagkatapos ay tumango si Deacon Ambrose at sinenyasan si Dale na bumaba sa kanyang mga mata. Tila sina Wesley at Dale ay binati na si Deacon Ambrose habang sila ay nakatayo sa magkabilang dulo. Ang informal na disipulo, si Wesley Sayer ng ranking 187 at informal na disipulo, si Dale Woodward ng ranking 143 ay sumang-ayon sa isang postahan ng 150 puntos ng kontribusyon. Kung manalo si Wesley Sayer sa round na ito, ipapalit nila ang kanilang rango, at kung manalo si Dale Woodward sa round na ito, mananatiling hindi magbabago ang kanilang rango, boom Deacon Ambrose at agad na umalis sa battle platform. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang protection na pormasayon gamit ang mga masiglang kristal. Ang bawat platform ng labanan ay naset up sa kanilang individual na protection na pormasayon upang maiwasan ang naliligaw na enerhiya na makaapekto sa mga manunood. Nanatiling magkaharap sina Wesley at Dale. Si Dale ay nakasimangot at tila nag-aalangan na magsalita ng smack habang si Wesley ay hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya sa halip, nakatingin kay Jackie na naging dahilan upang gawin din iyon ng ibang mga manunood. Medyo natahimik si Jackie dito. May isang tao na mas mabuting huwag subukang tumakas o humingi ng awa kapag nagsimula ang laban na ito. Walang silbi ang paghingi ng awa. Dapat tuparin ng isang tao ang kanyang mga pangako. Kung hindi, humanda ka na maging katatawanan ng lahat, sabi ni Wesley habang nakataas ang baba. Alam ng lahat ng nakarinig nito na kay Jackie ang itinuturo ni Wesley, at hindi kay Dale. Nagsimula silang tumawa at tumingin kay Jackie ng panunuya. Sabik silang naghihintay na makita ang ekspresyon sa mukha ni Jackie nang ipakita ni Wesley ang kanyang tunay na kapangyarihan at iniisip kung magagawa pa ba ni Jackie na manatiling kalmado. Nagsimulang kumaibot ang sulok ng labi ni Jackie. Sawang-sawa na siya sa kukulaitan ni Wesley at iniwas ang tingin sa kanya. Gayunpaman, mas lalong nabalisa si Brooke sa sinabi ni Wesley habang palaipat-lipat siya na parang nakaupo sa mga uling. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang dumaloy sa tenga ni Jackie. Dumating na rin si Noel sa arena. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kung hindi, walang katapusan. Tumango si Jackie. Ang pakikipagtalo kay Wesley ay talagang gusto ng ibang mga manunood at saka wala namang kwenta, kaya minabuti niyang tumahimik na lang. Gayunpaman, napagkamalan ni Wesley ang ganitong uri ng pag-uugali bilang duwag. Natawa siya at sa magarbong tono ay sinabi niya, wala nang silbi ang pagiging duwag ngayon. Hinding-hindi kita mapapatawad sa mga sinabi mo sa akin. Ipinangako ko sa iyo na babayaran mo ang hindi paggalang sa akin. It took Jackie's every effort to not roll his eyes at Wesley. Hoy, Wesley, ako yung taong kinakalaban mo ngayon. Itigil mo na ang iyong pagyayakapan at huwag mong sayangin ang oras ko. Simulan na natin ang laban. Naiinip na sigaw ni Dale na nakakunot ang noo. Napangisi si Wesley. Hindi man lang siya nagalit sa sinabi ni Dale. Mahinahon niyang pinunasan ang kamay sa manipis na hangin at agad na lumitaw sa kanyang palad ang isang espada na may sukat na 3 talampakan. Kabanata 2004.
Ang espada ay kumikislap na parang mga bituin sa Milky Way at sa hitsura nito ay tila napakabigat. Inilabas din ni Dale ang kanyang sandata mula sa kanyang loot ring at ang napili niyang sandata ay isang pares ng mga punyal na may nakaukit na misteryosong pulang pattern. Sa pagtingin sa kanilang mga sandata ay napangiwi si Jackie ng hindi namamalayan. Mula nang dumating sa mundong ito, iniisip niya kung dapat ba niyang bigyan ang kanyang sarili ng sandata na mas angkop para sa kanya dahil kung tutuusin, ang sandata ng isang tao ay maaaring tumaas ng husto sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang Destroying the Void skill na nililinang niya ngayon ay isang Soul Attribute skill at ang Soul Attribute na armas ay isa sa pinakamahirap na armas na makita. Mahigpit na kinuyam ni Dale ang kanyang mga punyal sa magkabilang kamay at sa napakabilis na bilis ng kidlat ay bumaril sa platform ng napakabilis na walang makakakita kung saan siya pumunta. Ang tanging nakikita lang nila ay ang misteryosong pulang kinang ng kanyang punyal. Napangisi si Wesley. Para siyang laro ng bata. Ibinaba niya ang kanyang espada ng ilang di pa ang layo ni Dale sa kanya at ang espada ay bumaba kay Dale na parang isang kumikislap na meteorite. Ang lakas ng pag-atake lamang ay sapat na para madama nila ang pambihirang kapangyarihan. Hinarang ni Dale ang espada ni Wesley gamit ang kanyang mga punyal at agad na pinalis ng isang silver light ang pulang ilaw ng kanyang mga punyal. Habang nakasuspine pa rin sa himpapawid, pinilipit niya ang sarili palayo sa silver sword light na bumagsak sa battle platform na may malakas na putok. Sa kabutihang palad, ang battle platform ay ginawa gamit ang isang espesyal na material na naging halos imposible para sa mga mandirigma na sirain. Gayunpaman, napakalakas ng atake ng espada ni Wesley kaya nag-iwan ito ng mahinang marka. Nalaglag ang panga ng karamihan sa mga manunood matapos makita iyon at muli, nagsimulang magbigay ng kanilang 2 sentimo. Ang kasanayang iyon ay dapat na ang 7 stars meteor cloud. Narinig ko na ito ay isang intermediate red level na kasanayan at si Wesley ay nililinang ito ng higit sa isang tiyak na antas. Napataas ang kilay ni Jackie nang marinig niya ito. Una niyang naisip na ang husay ni Wesley ay hindi bababa sa premium na antas ng pula. Pagkatapos ng lahat, makatuwiran para sa kanya na magkaroon ng isang premium na red level na kasanayan na may ganitong malakas na sistema ng suporta at pambihirang talento kaya nagulat si Jackie na siya ay nagtataglay lamang ng isang intermediate red level na kasanayan. Pilit niyang inisip ang dahilan nito ngunit dahil kagagaling lang niya sa mundong ito, hindi niya maisip ang mga dahilan. Kaya, bumaling siya upang humingi ng tulong kay Noel. Aminin ko na si Wesley ay may mahusay na kaalaman sa mga pangunahing kaalaman ng intermediate red level na kasanayan ngunit naisip ko talaga na magkakaroon siya ng hindi bababa sa isang premium na red level na kasanayan. Ang ibig kong sabihin ay dapat na madaling makuha ni Elder Sayer ang ganoong uri ng kasanayan para sa kanya, tama ba? Nanlilisik ang mga mata ni Noel sa pagkalito ngunit nagsimulang tumingin kay Jackie na parang halimaw. Dude, alam mo ba ang sinasabi mo? Oo. Ang talento ni Wesley ay talagang katangi-tangi ngunit sineseryoso mo bang iniisip na kahit sino ay makakamit ang isang premium na red level na kasanayan ng ganoon? Ang pagkakaroon ng isang premium na red level na kasanayan ay mas mahirap kaysa sa isang intermediate red level na kasanayan. Ang kahirapan ng isang antas ay hindi katumbas ng mas mataas kaysa sa susunod. Sa tingin mo hindi alam ni Wesley ang lahat ng ito? Nakataas ang kilay ni Jackie habang nakikinig sa paliwanag ni Noel. Nabanggit mo na naabot niya ang isang tiyak na antas at kung aling antas iyon. Tanong ni Noel. Parehong sinusubukan ni Dale at Wesley ang isa't isa sa battle platform na wala pa sa kanila ang nagpapakawala ng kanilang buong kapangyarihan. Gayunpaman, batay lamang dito, masasabi ng isa na hindi katugma si Dale para kay Wesley. Kabanata 2005. Dapat siya ay nasa unang yugto, sagot ni Jackie nang ang dalawa sa platform ng labanan ay papasok na sa init ng laban. Ang sagot ni Jackie ay naging dahilan upang si Noel, na nakaharap sa battle platform, ay lumingon at tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata na may ekspresyon na walang puwang para sa pagdududa na siya ay baliw. Ano itong unang yugto na sinasabi mo? Don't tell me hindi mo alam na hindi natin ginagamit ang una o pangalawa o pangatlo para alamin ang level ng isang martial arts skill o technique. Kumaibat ang sulok ng labi ni Jackie. Natural lang na hindi niya alam kung paano gumagana ang mga alituntunin sa bahaging ito ng mundo, tutal, ang fragment ng kaluluwa na nakuha niya ay hindi mula sa kontinente ng Hestia. Pagtingin sa ekspresyon ni Jackie ay nakuha na ni Noel ang kanyang sagot. Nagsisimula na akong maghinala na nabubuhay ka sa ilalim ng bato sa lahat ng ito. Paanong hindi mo alam ang lahat ng ito? Sabi ni Noel na may pagbibitiw. Umubo ng mahina si Jackie habang iniisip kung paano sasagutin si Noel. Oo, tama ka. Nakatira ako sa ilalim ng bato sa lahat ng oras na ito. Sana hindi mo ako pansinin na tanungin ang lahat ng ito. Sabi nila kahit sino ay maaaring maging guro mo at nagkataon na akin ka ngayon.
Ang mga salita ni Jackie ay halatang ginawa ang Lanzi para kay Noel habang sinimulan niyang ipaliwanag ng masaya sa kanya ang tungkol sa lahat ng panloob na gawain ng kontinente ng Hestia. Ano man ang pamamaraan o kasanayan, mayroong tatlong antas sa paglilinang paunang, bihasa, at pagiging perpekto. Halimbawa, ang 7 stars meteor cloud ni Wesley ay tila nasa antas sa pagitan ng preliminary at proficient na kahulugan upang sabihing naabot niya ang paunang antas at malapit na siya sa antas ng kasanayan. Kapag naabot na niya ang antas ng kasanayan, tiyak na mapapabagsak niya si Dale sa isang indayog ng kanyang espada. Tumango si Jackie at nahulaan na hindi pa niya nahawakan ang paunang antas sa kanyang paglilinang ng kasanayang Destroying the Void. Ayon sa panimula ng kasanayan, ang isa ay kailangang makapag-condense at master ang kontrol ng hindi bababa sa 10 soul swords para maabot ang preliminary level. Hindi lang kailangang pagsamahin ni Jackie ang 10 soul swords kundi kontrolin din ang mga ito ng paisa-isa upang palibutan ang kanyang mga kaaway. Sa isiping iyon, nagsimula siyang magpanik dahil wala siyang ideya kung anong uri ng martial skill ang pinakaangkop para sa ganitong uri ng pag-atake. Dapat ba niyang sundin ang mga yapik ni Dale at piliin ang mga punyal? Sa sandaling pinag-iisipan niya ang lahat ng ito, ang labanan sa pagitan nina Wesley at Dale ay umabot na sa kasukdulan. Si Wesley ay kumikilos tulad ng isang lalaking paboril habang kumpiyansa niyang binomba si Dale ng kanyang mga atake ng espada at mula sa pagsimangot sa mukha ni Dale, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang galit sa kawalan ng kakayahan ng lahat ng ito. Sa wakas, ayaw ni Dale na magpatuloy. Sa isang tulak ng kanyang nakatutok na paa, nagawa niyang maglagay ng distansya sa kanilang dalawa. Mabilis siyang nagsagawa ng handsill at ang mga sinag ng pulang ilaw ay nagsimulang bumalot sa buong lugar habang sila ay naging apoy na sumasayaw sa parehong ritmo na parang sila ay mga synchronized na manlalangoy. Mga uwak ng banal na langit. Mabangis na sigaw ni Dale. Ang mga apoy ay nagsimulang mag-alab ng mas masigla at, sa pagkamangha ng lahat ng mga nanunood, ay naging mga nagninangas na ibon. Kabanata 2006. Ang nagninangas na mga ibon ay lumipad sa paligid ng lugar at nag-iiwan ng bakas ng apoy tuwing sila ay pupunta. Ang bawat isa sa mga ibon ay binubuo ng mga apoy, at maging ang mga balahibo ay umiikot na may pattern ng apoy. Ito ay dapat ang pinakamalakas na kasanayan na ginamit ni Dale. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Divine Sky Cross ay isa ring intermediate red level na kasanayan. Gayunpaman, mahirap sabihin sa unang pamumula kung saang antas ng paglilinang siya ay nasa. Maaaring nasa parehong antas siya ni Wesley. Napuno ng kulay ng Fire Engine Red ang buong battle platform na sumasalamin sa lahat ng mata ng mga manunood. Inilabas ni Dale ang kanyang malalaking baril, ang fire attribute skill na pinakamagaling niya. Alam niyang dehado para sa kanya ang magpatuloy dahil napagtanto niyang hindi siya katapat ni Wesley. Sa isang sigaw, inihagis niya sa langit ang magkabilang fire engine red dagger niya. Kaya niyang kontrolin ang mga punyal gamit ang kanyang mga iniisip. Kaagad, ang mga punyal ay naghalo sa nagliliyab na mga ibon, at alam ng lahat doon na ito ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Bumaba ka, talo ka. Galit na sigaw ni Dale. Kaagad, ang lahat ng nag-aapoy na ibon ay bumagsak ng bumagsak kay Wesley, na nabahira ng pula ang kanyang paligid. Sa kabaligtaran, ang kanyang mapatla at kalmadong mukha ay tila kumikinang habang ang espada sa kanyang kamay ay humuhuni na may mahinang tunog. Itinutok niya ang kanyang espada kay Dale at mahinahong nagsagawa ng handsill nang malapit ng bumangga sa kanya ang nagliliyab na mga ibon. Kaagad, hindi mabilang na mga ilaw na pilak ang lumitaw sa himpapawid. Bagamat tila hindi napapansin ang mga ilaw na pilak sa ilalim ng pulang kinang ng nagliliyab na mga ibon, nagsimula itong lumiwanag ng palapit ang nagliliyab na ibon. Gamit ang isang alon ng kanyang kaliwang kamay, ang mga pilak na ilaw ay nagtipon at baliw na umikot sa kanyang espada na hawak niya sa kanyang kanang kamay. Sa isang kisap mata, ang mga ilaw na pilak ay naging dalawang maliliit na bituin, napakaliit. Ay ang dalawang bituin na hindi bababa sa 1 bilyong beses na mas maliit kaysa sa mga tunay na nasa itaas ng kalangitan. Gayunpaman, naramdaman ng mga manunood ang malupit na enerhiya mula sa pares ng mga umiikot na bituin. Ang bilis at kapangyarihan ni Wesley ay biglang tumaas ng husto at nang walang anumang babala, tumalon siya sa langit at ibinaba ang kanyang espada sa nagninangas na mga ibon. Ang tanging maririnig ay ang paghiwa-hiwalay ng hangin at ang nag-aapoy na mga ibon ay nagsimulang bumagsak isa-isa sa ilalim ng kanyang pag-atake. Hindi sila kailanman nagkaroon ng pagkakataon laban sa espada ni Wesley. Nagpatuloy si Wesley sa paglasla sa mga naglalagablab na ibon at sa ilalim ng buff ng kanyang dalawang mini-star, ang bilis ng kanyang pag-atake ay lalo pang lumakas. Ang ilan sa mga mahihinang informal na disipulo ay hindi man lang nakasabay sa kanyang espada at malalaman lamang kung nasaan siya kapag nahulog ang nagninangas na mga ibon mula sa langit. Sa kabilang banda, pawis na pawis si Dale.
Muli siyang nagsagawa ng isang selyo ng kamay upang palakasin ang apoy at mapatawag ang mga nagliliyab na ibon. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang kay Wesley. Napangiti siya at sa isang iglap, napawi na naman ang kayaig ng naglalagablab na ibon. Kabanata 2007. Ang nag-aapoy na mga ibon ay ang condensation ng enerhiya ni Dale at binago pabalik sa orihinal nitong pulang liwanag na estado, na kumalat sa paligid ng tamaan sila ng espada ni Wesley. Ang bilis ni Wesley sa pagpapalayas ng mga pag-atake ay napakabilis ng kidlat at kahit na patuloy na pinupunan ni Dale ang nagninangas na mga ibon ng kanyang tunay na enerhiya, mayroon pa ring malaking butas sa kaeg. Tinutukan ni Wesley ang butas ng malaki na ito para madaanan niya at agad na sumulpot sa harap ni Dale. Matigas ang sulok ng labi ni Dale, hindi niya inaasahan na makakalusot si Wesley sa kaeg. Ang naglalagablab na mga ibon ay walang kapantay kay Wesley. Napangisi si Wesley at ang tatlong talampakang espada sa kanyang kamay ay naglabas ng nakakasilaw na ilaw na pilak. Ang dalawang mini-star na umiikot sa paligid ng kanyang espada, basag at ang kanilang liwanag. Inilagay sa espada, ginagawa itong kasing liwanag ng kalawakan. Sa tanawing ito, nanlamig ang likod ng leeg ni Dale. Siya ay baliw na nagsagawa ng isa pang round ng handsil upang ipatawag ang mga nagkalat na nagninangas na mga ibon upang lumikha ng isang hadlang sa kanyang harapan. Hindi man lang iyon nakapagpalupot ng talukap ni Wesley. Muli niyang itinaas ang kanyang espada at sinabing, narito ang aking 7 bituin na meteor cloud. Ang nakasisilaw na liwanag ng kalawakan ay naging kaisa ng espada at pinutol ang nagliliyab na hadlang ng ibon nang ang lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata. Nakarinig sila ng malutong na kaluskos at nahati sa kalahati ang nagninangas na ibon. Kahit na ang nag-aapoy na harang ng ibon ay sumipsip ng karamihan sa pag-atake, ang natitirang puwersa ay dumaong kay Dale. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapunit ng sakit sa kanyang balikat at dibdib ng kulay pula ng dugo ang kanyang damit. Masakit siyang napasigaw at pinalipad bago bumagsak sa lupa ng malakas. Ang lahat ng mga manunood ay nalaglag na ang kanilang mga panga sa lupa noon. Itinaas ni Wesley ang malamig niyang kilay at pinalayas ang isa pang atake ng espada. Ang pag-atake ay hindi nakatutok sa mga mahahalagang organo ni Dale ngunit napuno pa rin ng isang malakas na puwersa. Nakarinig ang lahat ng tunog ng laslas at isa pang malalim na sugat ng espada ang lumitaw sa dibdib ni Dale. Ang unang sword slash ay mula sa kaliwang balikat ni Dale, pauilas na hiniwa ang kanyang kanang katawan at ang pangalawa ay mula sa kanyang kanang balikat, pauilas na hiniwa sa kaliwang katawan at ang pinagsamang epekto ay isang madugong X. Ang kanyang kamisete ay ganap na nabahira ng pula at siya ay mukhang lubhang nakakaawa. Gayunpaman, hindi sakit ang hindi niya kinaya kundi ang kahihiyan na dala ni Wesley. Pagkatapos ng pangalawang laslas na iyon, ibinalik ni Wesley ang kanyang espada sa storage space at dahan-daang bumaba malapit kay Dale, na nakahandusay sa lupa. Bumaba ang tingin niya kay Dale na may mapanukso at mapanuksong ekspresyon, na lalong nagpapula sa mukha ni Dale. Sinubukan ni Dale na tumayo, gustong lumaban hanggang kamatayan kay Wesley. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, narinig nilang lahat ang mga resulta na inihayag. Ang nanalo ay si Wesley Sayer. Ang dalawang kalahok ay magpapalit ng kanilang rango at ang taya ng 150 puntos ng kontribusyon ay mapupunta kay Wesley Sayer. Sa sandaling tumunog ang anunsyo, gaano man kadismaya si Dale, wala na siyang magagawa. Ang mga tuntunin ay dapat sundin. Kabanata 2008. Isang runner na disipulo ang mabilis na pumasok sa battle platform para buhatin si Dale matapos na i-deactivate ni Deacon Ambrose ang protective formation. Mapatla sa sakit ang mukha ni Dale at nakatitig siya ng mga punyal kay Wesley, na sa kabaligtaran ay walang ekspresyon. Agad siyang umalis sa battle platform nang hindi man lang lumilingon kay Dale, matapos ipahayag ni Deacon Ambrose ang resulta. Isang pandemonium na katulad ng 500 itik na sabay-sabay na nagkukwaking pagkatapos ng labanan. Si Kuya Dale ay hindi kapantay ni Kuya Wesley. Iyon ay maliwanag sa simula kaya hindi nakakagulat na si Brother Wesley ang lumabas bilang panalo. Sa totoo lang, sa tingin ko si Brother Wesley ay dapat na mas mataas ang rango kaysa sa dati niyang rango. Ang tanging dahilan kung bakit nagawang marank ni Brother Dale ang ika-143 ay dahil mas matagal na siya sa academy. Talent-wise, siguradong mas malakas si Kuya Wesley. Wala akong pag-aalinlangan na kung bibigyan ng mas maraming oras, malalampasan ni Brother Wesley ang mas maraming disipulo. Bagamat mas mataas ang rango ni Dale kaysa kay Wesley, naramdaman pa rin ng marami na kulang ang kanyang talento. Sa palagay mo ba ay pinakawala ni Wesley ang lahat ng kanyang kapangyarihan noon? Nagtanong sa isang tao at marami pang opinyon ang sumunod. Hindi naman siguro. Nakaganang tingin niya nang bawiin niya ang kanyang espada. I can guarantee you na mas marami pa siyang energy na natitira. Ang pagiging mas malakas ni Dale kaysa sa atin ay hindi nangangahulugan na kakailanganin ni Wesley ang lahat ng kanyang kapangyarihan para talunin siya.
Oo, naiinggit ako sa talent ni Wesley. Sa amin, siya ang pangalawa sa pinakatalentadong disipulo pagkatapos ni Brother Duncan. May kaunting posibilidad na siya ay maging isang napiling disipulo. Ano ang ibig mong sabihin sa maliit na posibilidad? Sa tingin ko mas mataas ang posibilidad niya kaysa doon. Maaari pa nga siyang maging matanda sa hinaharap sa tulong ni Elder Sayer. Tiyak na mayroon siyang magandang kinabukasan sa hinaharap. Ang mga komentong ito ay nagdulot ng pagkainggit sa maraming puso ng mga alagad. Gayunpaman, ang pakiramdam ng selos ay may halong paghanga, sa makatuwid, wala silang gagawin kay Wesley sa kanyang likuran. Paano sila kung siya ay paraan na mas matalino kaysa sa kanila? Napabuntong hininga si Noel at sumulyap sa gilid ni Jackie. Inaasahan niyang magiging masama ang loob ni Jackie matapos makita kung paano madaling natalo ni Wesley ang 143rd ranking na si Dale. Tiyak na mararamdaman niya ang napakalaking pressure na parang idiniin sa ilalim ng 100 bato kung siya ang kailangang makalaban kay Wesley sa susunod na labanan. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, napagtanto niya na hindi man lang napatikip ng mata si Jackie. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang pakialam at walang kibo sa harap ng kapangyarihan ni Wesley. Kumaibat ang sulok ng labi ni Noel. Hindi niya alam kung dapat ba niyang purihin ang composure ni Jackie o ang galing niya sa pag-arte. Kabanata 2,000 kahit siya ay hindi masabi kung ang tiwala ni Jackie ay dahil sa maganda ang plano niya o nagpepeke ito hanggang sa nagawa niya ito. Akala ng karamihan sa mga tao doon ay ginawa ni Jackie ang huli at kinasusuklaman siya nito. Nakatitig sa kanya si Wesley mula nang bumaba siya sa battle platform. Inaasahan niyang matatakot si Jackie at sobrang galit na galit kapag hindi. Siguro nagpapanggap siyang hindi natatakot. Walang paraan na hindi siya natatakot. Siguradong mas maganda ang acting niya kaysa sa laban niya. Hindi na siya nag-abalang pigilin ang boses bagkus, malakas talaga ang sinabi nito at napatingin kay Jackie na may pagtataka ang ibang nakarinig. Ang sobrang kalmadong pag-uugali ni Jackie ay nagbigay sa kanila ng walang pag-aalinlangan na tiyak na nagkukunwaring hindi siya natatakot. Hindi nag-abala sa kung ano ang iisipin niya sa kanila, nagsimula silang magbigay ng kanilang 2 sentimo na halaga. Og! Hindi ko matiis na mukhang kalmado siya. Nauunawaan ko ang pagiging kalmado niya kung hindi niya nakita ang kayang gawin ni Brother Wesley. Hindi ko nga alam kung bakit siya nag-aabala na maglagay ng isang pagkukunwari, gayong alam ng lahat na ang kapangyarihan ni kapatid na Wesley ay maaaring may rank sa pinakamataas na 100 sa atin, mga informal na disipulo. Dapat ginagawa niya ito para protektahan ang sarili niyang ego. Kahit anong takot ang nararamdaman niya, hindi niya hahayaang makita ng mga tagalabas pero mas lalo lang siyang pinagtatawanan. Oo, biro niya. Baka may maluwag na tornilyo sa utak niya. Sa tingin ko baka nasa state of shock siya. Hindi ako matatakot ngayon kung ako siya. Tama ka. Kalimutan ang tungkol sa sama ng loob sa pagitan nilang dalawa, hindi talaga kinailangang ipahiya ni Wesley si Dale sa huling hampas na iyon. Bagamat ang huling strike na iyon ay hindi nagdulot ng permanenteng pinsala kay Dale kaya hindi lumabag si Wesley sa anumang mga patakaran ngunit walang duda na nagdulot ito ng permanenteng emosyonal na pagkakapilat sa kanya. I'm sure mas malala pa ang mararanasan ni Jackie na kahihiyan kaysa doon. Sa tingin ko rin. Si kapatid na Wesley at kapatid na Dale ay hindi talaga nagtataglay ng anumang matinding puot sa isa't isa at gayon pa man ay tinitingnan kung ano ang ginawa ni kapatid na Wesley sa kanya. Baka mas malala pa ang pinaplano niya para kay Jackie. Hindi naman sila nag-abalang ibaba ang boses kaya natural lang na narinig ni Jackie ang mga sinabi nila. Gayon pa man, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang kibo at hindi man lang siya tumingin kay Wesley. Muling kumaibat ang sulok ng labi ni Noel. Hininaan niya ang boses at sinabi kay Jackie, hindi ka ba talaga natatakot? May intensyon si Wesley na ipahiya si Dale sa simula pa lang. Parang, mark sa dibdib ni Dale. Isang sampal sa mukha niya. Kung magagawa niya iyon kay Dale, isipin mo kung ano ang gagawin niya sa iyo. So ano? Tanong ni Jackie na medyo mahina ang boses at may ngiti sa labi. Kabanata 2010. Ang dalawang salitang iyon ay hindi nakapagsalita kay Noel. Napatitig sila ni Brooke kay Jackie, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin sa sagot ni Jackie, parang hindi talaga siya natatakot pero hindi pwede. Naninindigan sila na nagpapanggap siyang kalmado. Nagsimula ring kumikibot ang mga sulok ng labi ni Brooke. Napakalakas na ni Wesley sa isang runner na disipulong tulad niya. Walang paraan na manalo siya sa pakikipaglaban sa kanya sa loob ng 1,000,000 taon at talagang nag-aalala siya para kay Jackie. Marami sa mga manunood doon ang nagsimulang isipin kung ano ang mangyayari sa labanan nina Wesley at Jackie. Mapapalipad ba si Jackie sa isang hampas ng espada? Siguro gagawin ni Wesley ang lahat para ipahiya siya sa pamamagitan ng pag-ukit ng ilang X sa mukha ni Jackie.
Hindi lang ipapahiya niyan si Jackie kundi sinisigurado din nito na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng anumang bagay na maganda sa kanyang buhay. Ayon sa pagkakaintindi nila sa personalidad ni Wesley, alam nilang malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Kung tutuusin, si Wesley ang may suporta ng maraming maimpluwensyang figure at ang pinakamaraming makukuha niya sa pagpapahiya sa ibang tao ay isang bahagyang sampal sa palso. Kaya naman, bakit niya aalalahanan ang pananakit sa ego ng ibang tao? Ang lalaking may tatsulok na mata ay tinapik ang kanyang sarili sa likod dahil sa pagkakaroon ng foresight na sipsipin si Wesley. Hindi lamang si Wesley ay mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang disipulo kundi may suporta rin si Elder Sayer. Walang alinlangan na ang pagsunod kay Wesley ay makikinabang sa kanya sa hinaharap. Kahit nanalo si Wesley sa laban, walang bakas ng kaligayahan sa mukha niya. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang lalaking may tatsulok na mga mata ay agad na nahulaan kung ano ang kanyang ikinagagalit. Bumangon siya sa kinauupuan niya at galit na tumingin kay Jackie. Then, he scoffed and in a loud voice said, "Oh wow, Jackie. Dapat bigyan ka namin ng Oscar para sa husay mo sa pag-arte pero naisip mo ba talagang lahat kami ay naloko sa pagpapanggap mo? Bakit hindi mo nalang aminin na takot ka talaga ngayon?" Ang lalaking may tatsulok na mata ang numero unong fanboy ni Wesley at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Bukod dito, ang pagpapahiya sa isang walang katulad ni Jackie ay hindi magdadala sa kanya ng anumang kahihinatnan. Napakunot ng noo si Jackie. Ang dahilan kung bakit walang ekspresyon ang kanyang mukha ay dahil wala talaga siyang pakialam sa kapangyarihan ni Wesley at alam niyang hindi siya maniniwala sa kanya kahit sabihin niya sa kanila ang totoo. Gayunpaman, ang lalaking may tatsulok na mga mata ay tumawid sa kanyang linya, at hindi pa banggitin na palagi siyang nakikitang tinak sa kanyang tagiliran. Tinitigan niya ito, Minisyon, at sa malamig na tono ay sinabi, "Tama ako nang tawagin kitang tapat na aso ni Wesley. Gagawin mo ang lahat para sa iyong Panginoon nang hindi iniisip ang kahihinatnan." Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat ng naroon. Walang inaasahan na sasabihin niya ang ganoong bagay. Mas masakit ang mga sinabi niya kaysa sa sinampal niya ng tatsulok na mata ang lalaki. Halos suntukin ng lalaking may tatsulok na mata si Jackie sa mukha pero napatigil siya sa oras dahil may rules na nagsasabing bawal makipag-away sa viewing platform. Namumutla ang mukha ni Brooke dahil sa takot at mabilis niyang hinaila ang manggas ni Jackie. "Kuya Jackie, bakit mo nasabi yan? Siguradong maghihiganti siya sa iyo ngayon." Tumawa ng mahina si Jackie at sa mahinahong boses ay sinabi, "Sa tingin mo ba ay titigil na siya sa pang-uuyam sa akin kapag hindi ako nagsalita? Tsaka nagsasabi lang ako ng totoo. Ang tanging dahilan kung bakit niya ako pinahihirapan ay dahil gusto niyang mapasaya ang kanyang amo. Sa makatuwid, dapat siyang maging handa sa pag-ani ng mga kahihinatnan." Bagamat ninanais ni Brooke na itikom ni Jackie ang kanyang bibig, kailangan niyang aminin na tama ang kanyang sinabi. Si Wesley at ang kanyang barkada ay hindi titigil sa paggawa ng gulo para kay Jackie kahit na humiga siya at gumulong. Naunawaan niya ang lahat ng ito ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Kabanata 2011. How dare you humiliate me again and again when I've shown you nothing but kindness? Sigaw ni Wesley. Malamig na tinitigan ni Jackie ang lalaking may tatsulok na mata at si Wesley. "Ikaw ang patuloy na nagpapahiya sa akin. And there's one thing you should get right, it's that I want to humiliate but you served yourself up on a platter to be humiliated by me. Hindi naman magiging ganito ang mga bagay-bagay kung hindi mo ako pinilit na ibigay sa iyo ang silid na napanalunan ko noong araw na iyon." Si Jackie ay nasa isang role. Nagsasabi siya ng totoo pero sabi nga, masakit ang katotohanan. Ang iba sa paligid nila ay nagsimulang magpahayag muli ng kanilang mga opinyon. Baliw ba si Jackie? O sa tingin ba niya ay wala nang mawawala sa kanya dahil maraming beses na niyang nasaktan si Wesley noon? Oo, sa tingin ko iyon. Baka mas mapahiya si Wesley dahil alam niyang matatalo siya sa laban. Ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at umiling-iling. Yup, siguradong wala na siyang cray-cray. Ang sinabi niya ay magpapasigla lamang kay Wesley. Walang alinlangan na gagawin ni Wesley ang kanyang makakaya upang pahirapan si Jackie sa kanilang paparating na labanan. Baka labagin pa niya ang mga patakaran at pilayin si Jackie. Lalong nagbitiw si Noel matapos marinig ang lahat ng komento nila. Alam niyang talented talaga si Jackie pero hindi ibig sabihin noon ay kaya niyang talunin si Wesley. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay at sa mahinang boses ay sinubukang bigyan ng babala si Jackie. "Tumahimik ka, Kuya Jackie, baliw ka ba mas magagalit ka kay Wesley kapag nagpatuloy ka sa ganito? Baka mapilayan ka pa niya sa darating na laban tapos huli na ang lahat para magsisi." Makatuwirang mag-alala si Noel. Gayunpaman, walang pakialam si Jackie. Ngumiti siya at sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng lahat, tumayo siya mula sa kanyang upuan at dahan-daang pumunta kay Wesley.
Nagtaas ng kilay si Wesley at curious na tumingin kay Jackie. Nagtaka siya sa ginagawa niya nang biglang huminto si Jackie 5 talampakan ang layo sa kanya. Ang taya ko ay ang individual na silid na tinutuluyan ko ngayon. Ano ang taya mo? Tanong ni Jackie. Ang bawat kalahok ay tataya sa isang bagay bago umakyat sa battle platform tulad ng kung paanong parehong tumaya sina Wesley at Dale sa 150 puntos ng kontribusyon para sa kanilang laban. Nagtanong si Jackie tungkol sa pastahan ni Wesley dahil walang sariling kwarto si Wesley at makatuwirang magtanong ito ngunit sa iba, parang nabaliw na siya. Sapat na siya ay nanatiling walang kibo pagkatapos na pagmasdan ang kapangyarihan ni Wesley at gayon pa man ay mayroon pa rin siyang mood na tanungin si Wesley para sa kanyang taya. Oo, siguradong nabaliw na siya. Akala ba talaga ni Jackie ay matatalo niya si Wesley sa isang laban? Kung talagang naisip niya iyon ay talagang may mali sa kanyang utak. Maging sina Noel at Brooke ay hindi makapaniwala sa narinig habang nakatitig kay Jackie. Napatulala muna si Wesley pero biglang humagalpak ng tawa na para bang ngayon lang niya narinig ang pinaka-nakakatawang biro sa universo. Anong sabi mo? Talaga bang hinihingi mo sa akin ang aking taya? Oh, Kuya Jackie, hindi mo akalain na mananalo ka sa isang laban sa akin, diba? Saan mo kinukuha ang tiwala mo? O tatanungin ko ba kung nalaglag ka noong bata ka? Tumaas ang isang kilay ni Jackie at sinabing, saan ko nakuha ang tiwala ko? Hindi yun isang bagay na dapat mong alalahanin. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ako tungkol sa iyong taya. Huwag mong isipin na lalabanan kita kung hindi ka nag-aalok ng taya. Halos sumabog sa galit ang lalaking may tatsulok na mata. Wala siyang sinabi kanina dahil sumabak na si Wesley sa usapan pero ngayon ay hindi na niya napigilan ang sarili. Kabanata 2012. Mabilis na humakbang papunta kay Jackie ang lalaking may tatsulok na mata at pinanangkitin siya ng mata na para bang si Jackie ang biktima at siya ang mandaragit. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Ano ang sinusubukan kong gawin? Naguguluhang isip ni Jackie. Nanunuya ang lalaking may tatsulok na mata at sa sobrang hingal ay tinuro si Jackie. Sinisikap mong makawala sa labanan kay Wesley. Agad na naglapat ang mga labi ni Jackie sa isang matigas na linya. Nakatingin siya sa lalaking may tatsulok na mata na parang nakatakas lang sa mental asylum. Pakisabi sa akin kung ano ang sinabi ko para mag-isip ka ng ganyan. Bakit ko hihingin sa kanya ang kanyang taya kung ayaw kong makipag-away sa kanya? Ang lalaking may tatsulok na mga mata ay umiling-iling, nanunuya, at sabay kaway ng kanyang kamay, sinabi ng malakas, sabi mo hindi mo lalabanan si Brother Wesley kung hindi siya nag-aalok ng taya. Patunay iyon na ayaw mong makipaglaban sa kanya dahil alam mo na si Brother Wesley ay isang mapagmataas na tao at kung nag-aalok siya ng isang taya ay nangangahulugan ito na may pagkakataon kang manalo. He hates you so much kaya walang paraan na gagawin niya iyon. Anong klaseng she**t logic ito? Isip ni Jackie. He found the whole thing so absurd that he almost burst out in laughter. Gayunpaman, masasabi niya sa lalaking may tatsulok na mga mata na nahulaan niya ng tama ang motibo ni Jackie. Kaya alam niya ang kahulugan ng salitang takot. Walang alinlangan na siya ay kumikilos sa lahat ng panahon, naisip ng lalaking may tatsulok na mga mata, na masaya na nahawakan niya ang kanyang kahinaan. Pagkatapos ay humarap siya sa karamihan at sinabing, narinig ninyong lahat ang sinabi niya tama. Siguradong natatakot siyang lumaban kay Wesley para sabihin ang lahat ng iyon. Seryoso ba siyang iniisip na sapat na siyang karapat-dapat para kay kapatid na Wesley na maglagay ng kanyang taya? Tinaas ni Wesley ang kanyang kilay ng may pananakot at tumingin kay Jackie na may pares ng mga mata na puno ng panunuya na para bang tinatanong siya kung wala ba talaga siyang lakas ng loob na labanan siya sa isang labanan. Natigilan si Jackie sa mga salita at tingin nila. Ang pinakaayaw niya ay ang pag-aaksaya ng hininga sa ibang tao na sigurado sa kanilang sariling pananaw. Gayunpaman, alam niyang hindi magiging madali ang mga bagay-bagay kung hindi niya ipapaliwanag ang kanyang sarili. Nais niyang hindi na siya mag-aksaya pa ng oras sa lalaking may tatsulok na mata at kay Wesley. Mukhang sumang-ayon ang karamihan sa lalaking may tatsulok na mata. Kung tutuusin, napakalakas ni Wesley na kahit si Dale, na nasa ika-143 na pwesto, ay hindi makakalaban sa kanya. Lalong naging imposible para sa mga bagong recruit na informal na disipulo na manalo laban sa kanya. Lahat sila ay nagtataglay ng parehong sentimiento na dating pumayag si Jackie na labanan si Wesley sa arena ng pakikipaglaban sa taya dahil hindi niya alam kung gaano kalakas si Wesley. Siguro nabaliw siya sa pagkabigla at mabilis na nag-isip ng ganitong plano para makaalis sa pakikipaglaban kay Wesley. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi gagana ang kanyang plano. Kung hahayaan ni Wesley na mag-slide ang bagay pagkatapos ng lahat ng sinabi niya, wala nang magseseryoso sa kanya. Oo. Alam nating lahat ang tungkol sa maapoy na ugali ni Wesley at kung paano niya gagawin ang lahat para maalis ang mga kinasusuklaman niya.
Hindi si Wesley ang Wesley na alam natin kung hahayaan si Jackie ng ganun-ganun lang. Tiyak na nagpapanik na ang Jackie na iyon na gumawa ng walang kwentang planong tulad nito. Siguradong mag-aalok si Wesley ng taya para lang pahirapan niya siya sa laban. Si Deacon Ambrose, na nakatayo sa ilalim ng battle platform, ay sumulyap kay Jackie na puno ng pagbibitiw ang mga mata. Sa kanya, si Jackie ay nagtataglay ng walang limitasyong potensyal ngunit dapat talaga siyang gumawa ng isang bagay tungkol sa kanyang pagiging mapusok. Kabanata 2013. Walang paraan na si Wesley, sa kanyang nagninangas na init ng ulo, ay hahayaan si Jackie ng ganoon kadali. Kahit ang pagbugbog sa kanya ay hindi mapapawi ang kanyang galit. Gayunpaman, hindi ganoon kalapit sina Deacon Ambrose at Jackie sa isa't isa kaya pinili niyang huwag magsalita para kay Jackie at patuloy na nagmamasid sa gilid. Ang mga komento ng karamihan ay patuloy na umaagos sa kanyang tainga at ang kanilang walang batayan na mga haka-haka ay nagpatigil sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano siya ay ayaw na ipagtanggol ang kanyang sarili, siya ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang magsalita para sa kanyang sarili upang pigilan ang mga bagay na umunlad sa paraang ito. Pwede bang tumahimik ka na lang saglit? Naghi-hysterical ka na, sabi niya sa lalaking may tatsulok na mata. Pagkatapos, itinoon niya ang atensyon kay Wesley, na nakatingin sa kanya na nakataas ang isang kilay ng ngiti. Wala talagang pakialam si Jackie sa iniisip ni Wesley. Hayaan mong tanungin kita muli ano ang iyong taya. Pinaikit ni Wesley ang kanyang mga mata. Sumangayon siya sa sinabi ng lalaking may tatsulok na mata. Ang pag-alok ng isang taya ay nangangahulugan na naisip niya na si Jackie ay may pagkakataong manalo laban sa kanya. Talagang mababa ang tingin niya sa mga alagad ng basura na nakapasok sa Dulce Sovereign Pavilion sa pamamagitan ng hindi pangkaraniwang paraan. Hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon si Jackie na pumasok sa Dulce Sovereign Pavilion kung hindi dahil sa napipintong digmaan sa pagitan ng mga asosasyon ng clan. Sa makatuwid, hindi siya karapat-dapat na humawak ng parehong posisyon sa kanya. Gayunpaman, dahil nagtanong na si Jackie, hindi nararapat sa kanya na hindi sumagot. Ngumiti siya ng mapanukso at sinabing, bagaman hindi ka karapat-dapat para sa akin na mag-alok ng taya, gagawin ko pa rin ito dahil ang baldado ka ang pinakamahalagang bagay ngayon. Bahagyang umubo si Deacon Ambrose at sinabing, ang mga tuntunin ng labanan ay malinaw walang permanenteng pinsala o baldado sa panahon ng labanan. Pasimpleng tumango si Wesley sa kanya pero halatang hindi niya sinasadya ang sinabi ni Deacon Ambrose sa pagtaas ng kilay niya. Ang mga salita ni Wesley ay nag-udyok sa mga tao na maging mas masigla. Iniisip nila kung pupuluhin ba talaga niya si Jackie pero kung talagang ginawa niya iyon, mapaparusahan siya. Gayunpaman, marahil ay handa niyang ipagsapalaran ang lahat para maturuan ng leksyon si Jackie. Alam nilang lahat na magiging maayos siya hanggat hindi siya nagdulot ng permanenteng pinsala kay Jackie. Kung tutuusin, maaari siyang laging humingi ng tulong kay Elder Sayer. Napalingon ng lahat kay Jackie na may bahagyang awa sa kanilang mga mata. Ini-imagine nilang lahat kung paano tuluyang mapilayan si Jackie kay Wesley. Umiling pa ang ilan sa kanila at lalong lumakas ang mga komento. Walang imek si Jackie. Papatayin ka ba kung sagutin mo lang ang tanong ko? Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa ego? Tinatanong lang kita tungkol sa taya mo. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Wesley. Nais lamang niyang ayusin ang taya sa lalong madaling panahon. Muling nag-alab ang galit ni Wesley at naging matigas ang kanyang ekspresyon nang marinig ang sinabi ni Jackie. Nakatitig ng matiim kay Jackie ang malahok niyang mga mata. Mukhang hindi ka na makapaghintay na mamatay. Fine, let's have it your way and to make it worth your while hayaan kitang magpasya kung ano ang magiging taya ko. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay at sa mahinahon at mabagal na paraan ay sinabi, dahil wala kang individual na silid, paano kung mag-alok ka ng isang pastahan na 150 puntos ng kontribusyon at 2 pildores na tumatagos sa kaluluwa. Kabanata 2014. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang marinig nila ito. Isinasantibi ang mga resulta ng labanan, ang pagtaya lamang mula kay Wesley ayon sa hiniling ni Jackie ay sapat na upang mabigla ang maraming tao. Kahit na sino ang tumaya, hindi sila maaaring tumaya ng higit sa 150 SEK na kontribusyon na puntos at nangangahulugan ito na hiniling ni Jackie kay Wesley na tumaya ng pinakamataas na puntos ng kontribusyon. Kasama ang 2 soul penetrating pill, muling tumaas ang taya dahil ang soul penetrating pill ay isa sa pinakamahalagang pill sa mga 5th grade pill. Sa katunayan, ang paglilinang ng mga pildores na tumatagos sa kaluluwa ay nangangailangan ng ilang pambihirang mahalagang sangkap. Dahil sa halaga ng mga sangkap na ito, ang presyo ng soul penetrating pill ay maihahambing sa 6th grade pill. Sa Dulce Sovereign Pavilion, ang pagpepresyo ng bawat soul penetrating pill ay 150 SEK na kontribusyon na puntos at 2 soul penetrating na pildores ay magiging 300 SEK na kontribusyon na puntos.
Kasama ang 150 SEK na kontribusyon na puntos, sila ay tumaya dati, mayroon silang kabuoang 450 sektang kontribusyon na puntos. Ang presyong ito ay malayong lumampas sa presyo ng kwartong pag-aari ni Jackie ngayon. Ang mga karaniwang informal na disipulo ay hindi madaling makabuo ng napakaraming punto ng kontribusyon ng sekta. Kahit na ang sino man sa kanila ay nakaipon ng napakaraming puntos ng kontribusyon sa sekta, ginamit ang mga ito upang tabusan ang mga high-grade martial art technique o martial skills. Napaawang ang sulok ng bibig ni Wesley. Bago pa siya makapagsalita, humagulgol ang lalaking may triangular na mata at tinitigan si Jackie gamit ang kanyang pangit na triangular na mata. Baliw ka ba? Hinihiling mo kay Senior Brother Wesley na tumaya ng mga item na nagkakahalaga ng higit sa 400 hanggang 500 SEK na kontribusyon na puntos kapag ang iyong taya ay 1 kwarto lamang. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Kahit na alam ng lahat na hindi mananalo si Jackie, alam din nila na ang mga pumasok sa arena ng pakikipaglaban sa taya ay tataya ng mga item na katumbas ng halaga. Ang halaga ng mga bagay na hinihiling ni Jackie na pagpustahan ni Wesley ay higit na higit kumpara sa kanyang kayang bilhin. Dahil sa sinabi ni Jackie, unti-unting naging purple ang madilim na ekspresyon ni Wesley. Pakiramdam niya ay sinabi ito ni Jackie para ipahiya siya sa pag-asang tatanggihan niya ang mga bagay na ito para pangalagaan ang kanyang karangalan. Kung ganoon, hindi na kailangang samahan siya ni Jackie sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay ganoon din ang iniisip at marami sa kanila ang palihim na umiling. Si Jackie ay medyo matalino at alam niya na si Wesley ay walang kamalayan na kahihiyan ang kanyang sarili kapag pumayag si Wesley sa sinabi ni Jackie. Batay sa mga katangian ni Wesley, maaaring tanggihan niya ang pusta na ito upang protektahan ang kanyang karangalan. Sa panahong iyon, magkakaroon na ng dahilan si Jackie para tumanggi na sumama kay Wesley sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Noong una, akala ko hindi sapat ang talino ng lalaking ito. Ngayon, parang minamaliit ko siya na baka gumana lang ang ganitong paraan. Kung ako si Wesley, baka tumanggi ako sa taya para lang maprotektahan ang aking dangal. Malamig na yumuko si Wesley matapos niyang marinig ang usapan ng mga nanunood sa kanilang paligid. Galit ngunit nanunuya ang mga mata niya. Nagtaas siya ng boses at sinabing, sige. Tataya ko lahat ng item. Kahit na ang taya ay pabor sa iyo, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang mga bagay-bagay sa iyo. Lahat ay muling nagmulat ng kanilang mga mata at napabuntong hininga pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Wesley. Si Wesley ay naging todo at binaliwala ang lahat tungkol sa karangalan hanggat nagawa niyang bigyan ng matinding palo si Jackie. Ginawa ito ni Wesley upang hindi makahanap ng anumang dahilan si Jackie para hindi siya makasama sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Sa sandaling ito, ang lahat ay muling tumingin kay Jackie. Gayunpaman, tila nakahinga si Jackie pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Wesley. Ang nakakatakot at walang magawang ekspresyon na inaasahan ng lahat ay hindi makikita sa kanyang mukha. Hinigpitin ni Wesley ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit kay Jackie. ****, tandaan mo ang sinasabi ko ngayon. Ang katapusan ng buwang ito ay ang araw ng iyong kamatayan. Kabanata 2015. Bahagyang tumawa si Jackie pagkatapos niyang marinig ito at sinabing, hindi na kailangang maghintay hanggang sa katapusan ng buwan dahil maaari na tayong makipaglaban ngayon. Dahil pumayag ka na sa mga hinihingi ko, walang saysay na maghintay. Ang sinabi ni Jackie ay kapareho ng pagbagsak ng 3,000 kilo na bato sa isang tahimik na lawa. Maraming mga tao ang agad na nagtaka kung sila ay nag-hallucinate. Ano ang sinabi ni Jackie? Nagmamadali ba siyang mamatay nang sabihin niyang gusto niyang pumunta sa battle arena noon at doon kasama si Wesley? O sumuko na ba siya at tuluyang nabaliw? Maging sina Noel at Brooke ay nagkatinginan sa isa't isa ng walang laman na pagkataranta pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Jackie. Matagal na bamuka ang kanilang mga bibig at wala silang masabi bukod sa pagtataka sa kanilang mga puso habang nakatingin sa tuwid na likod ni Jackie. Tuluyan ang hindi pinansin ni Jackie kung ano ang iniisip ng mga nanunood tungkol sa kanya o ang kanilang mga opinyon sa kanya. Panay ang lakad niya at nakarating sa harap ni Ambrose. Bahagyang natigilan din si Ambrose habang nakatingin kay Jackie. Hindi niya maintindihan ang gustong gawin ni Jackie. Pakiramdam niya ay hindi si Jackie ang uri ng baliw na walang pakialam sa anumang bagay. Halos 100 araw lang ang lumipas at nagmamadali siyang mamatay. Kung bibigyan siya ng 1 buwan ng oras ng pagsasanay, maaaring madagdagan ang kanyang lakas at hindi matatalo sa ganoong pangit na paraan. Gayunpaman, naiinip si Jackie na mangyari ito. Kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang tuyong magsalita. Sigurado ka bang gusto mong makipag-away sa kanya sa battle arena ngayon? Mataimtim na tumango si Jackie. Maliban na lang kung ayaw makipag-away sa akin ni Wesley. Halos lumuwa ang mga mata ni Wesley nang marinig niya ito. Hindi niya talaga maintindihan ang nasa isip ni Jackie.
Sa simula, naisip niya na napakaraming bagay ang ginawa ni Jackie upang pigilan ang kanyang sarili na sumama kay Wesley sa arena ng labanan. Gayunpaman, labis na inaasahan ni Jackie na makipag-away sa kanya. Napalunok si Wesley ng laway at kumaibot ang sulok ng bibig niya habang nagsasalita. Oo naman. Talagang kailangan nating lumaban. Tumango si Jackie. Hindi pa ba ito tapos? Ano ang karapat-dapat sa pakiramdam na gusot? Ang kawalan ng dilema ni Jackie ay hindi nangangahulugan na si Ambrose ay wala sa dilema. Marahan siyang napabuntong hininga at naramdaman na ito ay isang nakakaintriga na araw. Gayunpaman, wala siyang masabi bilang hukom dahil sina Jackie at Wesley ay sumang-ayon sa mga tuntunin. Hiniling niya kay Stuart Fleming na ipasa sa kanya ang talaan ng taya habang dahan-dahan niyang isinulat ang lahat ng mga taya na itinakda nilang dalawa. Nang sa wakas ay natapos na niyang isulat ang huling item, hindi niya naiwasang magtanong muli, sigurado ka bang gusto mong makipaglaban sa kanya ngayon? Mahinahong tumango si Jackie. Huminga ng malalim si Ambrose at nagpas siyang huwag nang magsalita pa. Tinuro niya ang battle arena sa gitna na bagong bakante. Ito ang battle arena mo. Pwede na kayong dalawa umakyat kung ready na kayo. Lumingon si Jackie at tumingin kay Wesley habang nagsasalita. Kailangan mo bang magpahinga para maibalik ang iyong pinakamataas na estado dahil katatapos mo lang sa isang labanan? Matapos marinig ni Wesley ang sinabi ni Jackie, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na parang may fireworks na nagaganap. Nagpalit-palit ang ekspresyon ng mukha niya sa pagiging Maybird at pagiging Mapotla. Malamig siyang yumuko habang nanginginig ang mga balikat. Naramdaman ni Wesley na hindi niya alam kung paano siya sasagutin dahil sa galit niya. Iniisip pa niya kung may mali ba sa lalaking ito. Hindi rin nakaimik ang ibang nanonood. Talagang nag-aalala si Jackie na wala si Wesley sa kanyang peak state. Nag-aalala ba siya na baka hindi siya masaktan ng husto ni Wesley mamaya? Sa sandaling ito, sigurado ang lahat na may mali sa kaisipan ni Jackie o hindi siya magsasalita sa ganoong paraan. Huminga ng malalim si Wesley at tumangging magsalita ng anuman habang diretsyong naglakad patungo sa battle arena na kakababa lang niya. Nanginginig ang mga balikat ng lalaking may tatsulok na mata nang lumitaw ang walang imek na ekspresyon sa kanyang mukha. Wala pa akong nakitang katulad mo, na gustong mamatay. Talagang may iba't ibang uri ng kakaibang bagay sa dakilang mundong ito. Kabanata 2016. Sa katunayan, hindi napigilan ni Jackie ang kanyang sarili ng matagal sa pag-uusig sa kanya ng lalaking may tatsulok na mata, sa tabi niya. Sa pagtataka ng lahat, biglang lumingon si Jackie at malamig na tinitigan ang lalaking may tatsulok na mata. Nanunuya, sinabi niya, ako ay palaging isang mapaghiganti na tao, at makabubuting tandaan mo ang aking mga salita. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Jackie at naglakad patungo sa battle arena sa gitna. Sa sandaling ito, nakatayo na si Wesley sa silangang bahagi ng lugar ng labanan, at si Jackie ay nakatayo sa tapat niya. Nagkatinginan silang dalawa, ang isa ay walang ekspresyon habang ang isa naman ay mukhang mapanlate. Tumingin si Wesley kay Jackie na para bang tulala o dummy, pero nananatiling pasibo ang ekspresyon ni Jackie sa karamihan. Mukhang kahit anong ekspresyon ng mukha ni Wesley ay hindi makakaapekto kay Jackie. Ang ingay ng mga taong nag-uusap sa mga nangyayari sa ilalim ng entablado ay sapat na maingay upang makasakit sa tenga ng mga tao. Kung tutuusin, wala sa kanila ang nag-expect ng mga bagay na bubuo hanggang sa ganoong sitwasyon. Maraming mga abala ang nagsimulang magpadala ng mga transmission rune sa kanilang mga kaibigan na wala doon upang manood ng labanan upang hindi nila makaligtaan ang mahusay na labanan. Parehong nakatingin sina Brooke at Noel sa dalawa, na nakatingin sa isa't isa mula sa malayo habang nakatayo sila sa entablado ng labanan, na may mga nakasimangot na mukha. Wala silang ideya kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, hininaan ni Brooke ang kanyang boses nang magsalita siya kay Noel, Senior Brother Noel, sa tingin mo ba sumuko na si Senior Brother Jackie? Si Brooke ay lubhang maingat sa puntong ito, at hindi niya naramdaman na may mali sa kanyang sinabi. Sa halip, nag-alinlangan siya dahil pakiramdam niya ay tiyak na matatalo ni Wesley si Jackie, at ang partikular na eksenang iyon ay hindi niya maisip. Kumunot ang noo ni Noel at mahinang bumantong hininga bago nagsalita na may halong pag-aalinlangan, wala akong ideya, pero hindi ko akalain na nag-malfunction ang utak ni Jackie o ano. Sa katunayan, wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang sabihin. Bagamat alam niya na si Jackie ay napakatalino sa mga tuntunin ng katangian ng kaluluwa, wala siyang ideya kung saang antas ang tunay na lakas ni Jackie. Si Jackie ay nasa unang yugto lamang ng likas na antas, ngunit naabot na ni Wesley ang intermediate na yugto ng likas na antas. Mula sa husay sa pakikipaglaban lamang, nauna ng isang antas si Wesley kay Jackie. Higit pa riyan, si Jackie ay sumapi lamang sa Dul Sovereign Pavilion sa loob ng isang dosenang araw at hindi pa nasanay at nagayos ng sekta. Paano siya magiging kalaban ni Wesley kung mayroon siyang mga talento ngunit hindi ang mga mapagkukunan?
Baka hindi niya kayang talunin si Wesley kahit nasa kaharian siya ni Wesley, lalo pa ang paghamon kay Wesley sa mababang antas. Habang nakatayo sila sa battle arena, hindi mapigilan ni Wesley na mapamura sa tila walang ekspresyon na mukha ni Jackie, nagkomento. Magaling kang artista, iaabot ko yan. Maaari ka pa ring maging passive sa panahong tulad nito. Wala kang ideya kung ano ang mangyayari sa iyo, hindi ba? Nagtaas ng kilay si Jackie. Pwede bang ituloy mo na lang ito? Ano ang silbi ng mga walang kwentang pananalita na ito? Ang mga informal na alagad na nakaupo sa mga upuan ng madla ay natarante ng marinig ang sinabi ni Jackie. Tiyak na napuno ng tubig ang kanyang utak, at tiyak na nakapipinsala ang pinsala. Bakit pa niya sasabihin ang ganoong bagay? May ideya ka ba kung ano ang sinasabi mo, binata? Panunuyan ni Wesley. Hinahamon mo ako mula sa mababang antas, at kamakailan ka lang sumali sa Dulce Sovereign Pavilion. Sa tingin mo ba talaga matatalo mo ako? Natawa si Wesley habang nagsasalita. Tumango si Jackie at talagang naka-level-headed na sumagot, hindi ako tatayo rito kung hindi ako siguradong matatalo kita. Pagkatapos noon, isang nakakabinging katahimikan ang unang lumitaw bago may tumawa, at napuno ng tawanan ang buong lugar. Nagtawanan ng isang malaking grupo ng mga tao dahil sa sinabi ni Jackie, nakatingin kay Jackie na para bang siya ang pinakamalaking clown sa pag-aakalang kaya niyang talunin si Wesley. Hindi ba niya naunawaan na siya ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas at walang suporta ng makapangyarihang mga mapagkukunan? Sa anong batayan niya naisip na kaya niyang talunin si Wesley? Dahil lang ba sa katotohanan na siya ay nag-rank sa unang lugar sa panahon ng pagtatasa ng pagpasok? Ang pagtasa sa pagpasok na iyon ay walang halaga sa mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion na sumali sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang mga pagsusulit sa pagpasok, at marami sa kanila doon ang maaaring gawin ang ginawa ni Jackie. Galit ng ngisi ni Wesley. Nakakaaliw ka talaga. Ang katotohanan na nakikipaglaban ako sa isang tulad mo sa arena ng labanan ay isang insulto sa akin. Kabanata 2017. Pagkatapos ng kanyang babala, hindi na nag-abalang magsalita pa si Wesley habang hinailan niya ang kanyang espada na may 3 talampakan ang haba mula sa kanyang storage ring, mahigpit itong hinawakan sa hilt. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang espada ay muling naliwanagan ng malapilak na liwanag. Nakatingin ang lahat habang nagtipon ang mga butil ng liwanag ng bituin na naging maliit ngunit maliwanag na bituin sa loob ng malapilak na liwanag ng espada. Ang pakikipaglaban kay Jackie ay hindi kinailangan ni Wesley na gumamit ng maraming lakas. Nakabuo siya ng 2 silver star ng kalabanan niya si Dale, ngunit isa lang ang kailangan niya para tuluyang mapaalis si Jackie. Nagtaas ng kilay si Jackie. Noong nasa audience seat siya noon, napansin niyang ginagamit ni Wesley ang 7 stars meteor cloud, ngunit nakatayo sa tapat ni Wesley, kitang-kita niya ang napakalaking lakas ng 7 stars meteor cloud. Kung siya ay isang karaniwang martial artist sa paunang yugto ng likas na antas, nawala na sana niya ang kanyang kahangahangang momentum sa ilalim ng napakalakas na pagsupil. Posibleng ang ilang may mahinang husay sa pakikipaglaban ay hindi makatayo ng tuwid. Ang 7 stars meteor cloud ay tunay na isang red level intermediate martial skill. Nakataas ang kilay ni Jackie habang dahan-daang naglabas ng itim na punyal mula sa buto ng mustasa. Walang kakaiba sa black dagger na ito. Ang haba lang ng mga daliri nito at hindi gaanong naiiba sa sandata ni Dale bukod sa kulay. Nag-iisip si Jackie kung anong sandata ang dapat niyang gamitin bago siya umakyat sa battle arena. Kahit pinag-iisipan na niya, pakiramdam niya ay mas bagay sa kanya ang punyal. Kahit na ang mga dagger ay mas angkop para sa mga assassin, ang Destroying the Void ay isang soul attribute martial skill, at tila angkop para sa kanya na maging isang assassin. Maaaring ito ay dahil sa pagiging ordinaryo ng dagger na si Jackie ay tumingin ng walang anumang pormasayon o ron na inukit dito, ngunit ang chismis at bulungan sa ibaba ng entablado ay lumakas. Hindi man lang makabuo ng disenteng sandata ang binatang ito. Mukhang malabo talaga ito. Isa lang siyang lalaki na walang background, at kamakailan lang ay sumali siya sa sekta. Paano siya nagmamay-ari ng mga sandata na maaaring karibal o kapantay ng sa atin? Galit na sambit ni Wesley habang nakatitig sa itim na punyal na nasa kamay ni Jackie. Sa isang galaw ng kanyang espada, dumiretso siya kay Jackie, nagbabalak na talunin siya sa isang galaw. Gusto niyang saktan si Jackie hanggang sa puntong hindi na siya malabanan ni Jackie, lahat para mabawi ni Wesley ang kanyang karangalan. Kailangang magbayad ni Jackie ng mahal. Si Wesley ay kumilos ng napakabilis, tulad ng isang palaso na inilabas mula sa busog. Nagmamadali siyang lumapit kay Jackie na may tunog ng sipol ng hangin. Ang kanyang espada ay mukhang nagbabala dahil naglalaman ito ng kanyang kalooban na pumatay. Ang isang regular na tao sa unang yugto ng likas na antas ay hindi makakayanan ang lakas ng kanyang pag-atake. Nakasimangot, ginawa ni Jackie ang selyo gamit ang kanyang mga kamay.
Maya-maya, may lumabas na bahid ng itim na liwanag mula sa palad niya. Hanggang sa sandaling iyon, hindi matansya ni Jackie ang tunay na lakas ni Wesley. Gayunpaman, napagtanto ni Wesley sa sandaling iyon na si Jackie ay hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Kaya naman, nagpasya siyang huwag gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at ang pag-atake ng espada na ito ay gumamit lamang ng bahagi ng kanyang lakas. Kung iyon ang kaso, kailangan niyang manatiling kalmado. Matapos lumitaw ang Black Soul Sword sa palad ni Jackie, agad nitong tinakpan ang buong Black Dagger. Nanginginig ang punyal bago ito tila umuugong, na tila ba halos hindi na napigilan ng punyal ang kapangyarihang ipinasok dito. Napakunot ang noo ni Jackie nang muli niyang isagawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, agad na lumutang ang itim na punyal sa hangin. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ni Wesley ay nasa harap ni Jackie sa isang kisap mata. Kalmadong itinulak ni Jackie ang kanyang mga kamay pasulong, at ang itim na punyal ay sumulong patungo sa atake ng espada ni Wesley. Mayayabang na tumikim si Wesley at sumimangot, nakakagat ka ng higit pa sa kaya mong nguyain. Marami ang nagsimulang maawa kay Jackie nang makita nila ang eksenang ito. Sa simula, lahat ay inaasahan ang martial skills na gagawin ni Jackie. Nang mapagtonto nila na si Jackie ay nag-infuse lamang ng kanyang itim na punyal na may bahid ng itim na liwanag, halos lahat ay umiling ng sabay-sabay. Kabanata 2018. Anumang makapangyarihang martial skill ay sasamahan ng isang mabangis na power motion kapag ito ay pinakawalan, gayunpaman, walang sinuman sa audience na nakaupo ang nakakaramdam ng anumang power movement mula sa dark-colored light nang i-activate ni Jackie ang martial skill. Ang mga reaksyon ng mga manunood ay katulad ng mga nakamasid sa away nina Jackie at Warren. Nakarinig ang lahat ng malinaw na kalabog ng mga armas na kumakatok sa isa't isa. Nagbanggaan ang itim na punyal at ang pilak na espada sa mga kamay ni Wesley. Ang pilak na espada ay kumikinang ng maliwanag, at isang kumpiyansa ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Wesley. Para sa kanya, ang itim na punyal ni Jackie ay parang isang basura na madali niyang itatapon sa hangin, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala pagkaraan ng ilang segundo nang maramdaman niya ang isang mapurol na puwersa na dumarating sa kanyang kanang kamay, ang kamay na humawak sa espada. Ang partikular na puwersang ito ay natigilan saglit kay Wesley bago siya umatras. Sa sumunod na sandali, halos lumuwa ang mga mata ni Wesley sa kanilang mga socket nang matuklasan niya na ang kanyang 7 stars meteor cloud ay pantay-pantay sa martial skill na ginawa ni Jackie. Napaatras si Jackie, kasabay niya. Ang pilak na liwanag mula sa mga bituin at ang madilim na kulay na liwanag ay nawala pagkatapos ng kanilang matinding banggaan sa himpapawid. Gayunpaman, ang itim na liwanag ay naglalaman ng madilim na enerhiya na walang nakakaintindi. Ang enerhiya ay naglakbay pataas sa kanyang espada at agad na tumama sa kanyang braso. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Wesley nang mapagtanto niya na ang matinding sakit ay nagmula sa kanyang kaluluwa matapos makipagpalitan ng isang martial skill attack kay Jackie. Ano yun? Hindi makapaniwala si Wesley. All this time, akala niya walang kalaban-laban si Jackie, na kaya niyang tanggalin ito sa kapangyarihan ng isang solong bituin. Tila, gayunpaman, na sila ay may pantay na kapangyarihan, at si Wesley ay dumanas pa ng isang hindi inaasahang suntok. Isinaaktibo niya ang kanyang tunay na enerhiya upang pigilan ang sakit sa kanyang kaluluwa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kanang kamay habang ang kanyang buong mukha ay pumuputi na. Ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang pagkabigla at galit. Pareho silang napaatras matapos magpalitan ng isang atake. Nagulat ang bawat informal na alagad sa mga upuan ng madla nang makita nila ito, at akala pa nila ay naghahalusinate sila. Oh my God! Nawala na ba ako sa isip ko? Paano at bakit nangyari iyon? Malakas talaga si Jackie para makipagpalitan ng suntok kay Wesley kung saan napaatras silang dalawa, at wala ni isa sa kanila ang nakapagpigil sa isa. Ano ang martial skill na iyon na ginamit niya? May kakayahan itong makipagkompetensya sa martial skill ng Red Proficient level. Ang mga sulok ng bibig ng taong iyon ay hindi mapigilan pagkatapos niyang magsalita, at ang mga tao sa paligid niya ay hindi rin napigilan ang kanilang pagkagulat. Huwag kalimutan na si Jackie ay isang kaharian na mas mababa kaysa kay Wesley, at nangangahulugan ito na hinahamon niya si Wesley mula sa ibang antas. Ganun pa man, nauwi pa rin sa tayang away nila. Kahit naiintindihan nila na hindi ginamit ni Wesley ang lahat ng kanyang lakas, sapat na iyon upang mabigla ang lahat ng naruroon. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay nasa unang yugto lamang ng likas na antas at sumali lamang sa Dual Sovereign Pavilion mga 10 araw na ang nakalipas. Siya ay mas malakas na kaysa sa maraming informal na mga disipulo na naruroon dahil kaya niyang gumanap ng may ganoong lakas, sa kabila ng malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ni Wesley. Nanlaki ang mga mata ni Brooke nang magsimula siyang gumanda, hindi nakapagtataka na sinabi ni Elder Lee na may lakas si Senior Brother Jackie na mapabilang sa nangungunang 300 informal na disipulo.
Akala ko sinasabi niya lang iyon para pasayahin si Jackie, pero sa hitsura ng mga bagay-bagay, si Elderly ay nagsasabi ng totoo. Samantala, huminga ng malalim si Noel habang puno ng pagtataka ang kanyang tingin. Alam niya kanina na ang mga talento ni Jackie ay mas malakas kaysa sa maraming mga disipulo sa mga posisyon sa harap ng sekta. Sa nangyari, parang minamaliit pa niya ang lakas ni Jackie. Kabanata 2019. Napanganga ang mga tagasunod ni Wesley sa eksena kaya halos ma-dislocate ang ibabang panga, lalo na ang lalaking may tatsulok na mata, na natulala sa mismong lugar. Napaawang ang bibig niya ng bumalot sa mukha niya ang matinding kawalang paniwala. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Jackie. Bahagyang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang umuungol, imposible. Hindi ito maaaring maging totoo. Paano nagkaroon ng ganoong lakas ang lalaking ito? Ang taong nakaranas ng pinakamalaking pagkabigla sa lahat ng naruroon ay si Wesley, na nakatayo sa tapat ni Jackie. Mahigpit na hinawakan ni Wesley ang kanyang espada gamit ang kanyang kanang kamay. Kung titingnan nilang mabuti, makikita nila ang mga asol na ugat na lumalabas sa kanyang kanang kamay dahil sa sobrang paggamit ng kanyang lakas. Bagamat sinubukan ni Wesley ang kanyang makakaya upang pigilan ang sorpresa at hindi paniniwala sa kanyang mga mata, nabigo siyang gawin iyon. Huminga siya ng malalim, tila nawala sa sarili na halata sa mga mata niya ang pagkahumaling. Hindi nakakagulat na maaari kang kumilos ng napakabangis bago ang lahat ng ito. Lumalabas na mayroon kang ilang mga trick sa iyong manggas. Gayunpaman, huwag kang maglakas loob na isipin na maaari mong ipakita sa harap ko iyon. Bagamat nagulat siya na may kaunting lakas si Jackie, hindi pa rin inakala ni Wesley na matatalo siya ni Jackie. Kung tutuusin, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas kundi isang bahagi lamang nito. Walang emosyong tumingin si Jackie kay Wesley na tila hindi nababagabag kahit sa mga komento ni Wesley na kinaiinisan naman ni Wesley. Kinasusuklaman niya ang sobrang kumpiyansa, walang takot na ekspresyon na mayroon si Jackie. Tinitigan niya ng masama si Jackie at nagngangalit ang mga ngipin. Hindi na ako magpipigil this time. Maghanda upang harapin ang iyong kamatayan, binata. Sa pamamagitan nito, muli niyang ginawa ang mga silver seal gamit ang kanyang dalawang kamay, at lumakas ang mga ito sa kanyang mga palad bago ang mga pilak na sinag na iyon ay napalitan ng mga twisted rune sa hangin. Ang mga baluktot na rune na ito ay nagtipon upang bumuo ng pangalawang pilak na bituin sa loob ng isang hininga. Ang bituin ay lumutang at mabilis na umikot sa ibabaw ng espada ni Wesley. Ang lakas ng operasyon sa espada ay lalong lumakas. Sa sandaling ito, muling tumaas ang lakas ni Wesley sa isang bagong antas. Kapag naabot ng 7 stars meteor cloud ang perfection level, 7 bituin ang lilito sa espada. Hindi nakamit ni Wesley ang antas ng pagiging perpekto sa antas na iyon at nasa paunang antas lamang. Gayunpaman, ang mga karaniwang tao ay hindi tugma para sa kanya. Sa nakaraang laban, natalo si Dale nang magpakawala siya ng 2 bituin sa espada. Ang bilis ng pag-ikot ng 2 bituin na ito ay nagsimulang tumaas, at hindi nagtagal, isang maliit na pag-inog ng enerhiya ang nabuo sa kanilang paligid. Nagiging seryoso na si Wesley ngayon, at sa pagkakataong ito, matatalo ang lalaking iyon. Kahit na mas malakas siya kaysa sa mga regular na tao, si Wesley ay isang buong kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Tama na yan. Hindi lamang si Wesley ay isang buong kaharian na mas mataas kaysa sa kanya, ngunit ang antas ng martial skill na ginagawa ni Wesley ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga informal na disipulo. At least, mas malakas siya sa akin. Dapat ay naabot na niya ang preliminary level para sa kanyang 7 stars meteor cloud at malapit na niyang maabot ang proficient level. Hindi ko pa na-achieve ang preliminary level. Tunay na kasuklam-suklam na magsagawa ng mga paghahambing sa pagitan ng mga tao. Gayunpaman, ang taong iyon ay medyo malakas, at tiyak na naabot niya ang paunang antas sa kasanayang militar na kanyang ginawa, kahit na hindi niya may kumpara kay senior brother Wesley. Kung hindi, paano siya magiging napakalakas at makakamit ang maihahambing na resulta gaya ng 7 stars meteor cloud? Still, ano ang martial skill na ginamit ng lalaking iyon ngayon? Walang anumang halatang napakalakas na mga galaw ng enerhiya, at nagtaka pa ako kung ang taong iyon ay gumawa ng isang kalokohan o isang bagay. Bulungan at chismis ang umalangaw-ngaw sa buong audience na nakaupo. Sa lahat ng naroon, si Noel lang ang nakahula ng tama na ang martial skill na ginamit ni Jackie ay kabilang sa soul attribute, at iyon ang dahilan kung bakit walang overpowering power fluctuation. Kabanata 2020. Sinulyapan ni Jackie ang maliliit na bituin na umiikot ng husto sa espada ni Wesley na may 3 talampakang haba. Tila hindi nabigla si Jackie, kahit na mabilis na umikot ang mga bituin at bumuo ng parang whirlpool na funnel. Kapag ang mga bituin ay sumabog at naglabas ng kanilang kapangyarihan, ang mga ordinaryong tao ay hindi na makayanan ang napakalaking kapangyarihan.
Muli niyang ginawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay at nabuo ang pangalawang kaluluwang espada, isang mas maitim kaysa sa unang kaluluwang espada. Sa sandaling iyon, may matatag na kontrol si Jackie sa Soul Sword na kaya niyang kontrolin ang parehong Soul Sword para malayang umatake o magsanib sa isa. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga mata nang muli niyang ipasok ang Soul Sword sa itim na punyal. Ang itim na punyal ay muling naglabas ng isang kapansin-pansing madilim na kulay na liwanag. Nang mas malapitan nilang tingnan, ang itim na dagger na lumulutang sa himpapawid ay naglalabas ng alon ng kulay abon na itim na ambon. Kakaiba ang itsura nito at parang may kakayahang mangakit ng sinuman. Si Wesley, syempre, napansin ang nangyari, nanatiling tahimik habang nakakunot ang noo. Humakbang siya pasulong habang muli niyang iwinagayway ang kanyang espada palabas. Sa pagkakataong ito, parehong nakamit ng kanyang bilis at lakas ang sukdulang antas. Ang mga regular na tao ay hindi man lang maisip kung ano ang nangyayari sa ganoong bilis. Sa isang kisap mata, tumama ang espada sa mukha ni Jackie. Napanganga ang lahat sa nakita sa sobrang gulat. Noong una ay inakala nila na si Jackie ay hahatiin sa dalawang hati ng 7 Stars Meteor Cloud. Gayunpaman, nagawa ni Jackie na iwasan ang pag-atake mula sa isang kakaibang anggulo. Ang martial art technique na ginawa ni Jackie ay ang pinakamalakas sa Divine Void World, Divine Void Heavenly Path. Ang pagsasanay sa martial art technique na ito ay nagpahintulot sa kanya na kontrolin ang mga batas ng kalawakan. Bagamat naunawaan lamang ni Jackie ang kaunting bahagi ng mga batas, sapat na para sa kanya na gamitin ito sa labanang ito. Ang mga batas ng espasyo ay mas tumpak kumpara sa dalisay na bilis. Kung mabilis lang si Jackie, masasaktan siya sa sobrang lakas, kahit na naiwasan niya ang pag-atake. Gayunpaman, isinaaktibo niya ang mga batas ng espasyo na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang huwag pansinin ang limitasyon ng distansya. Bagamat mukhang sinasalakay ni Wesley ang espasyong ito, ginamit na ni Jackie ang kapangyarihan ng espasyo para ilipat ang sarili sa ibang espasyo at naiwasan ang pag-atake ni Wesley. Gayunpaman, naramdaman ni Jackie ang kanyang tunay na enerhiya na nanginginig sa kanyang katawan, at naubos niya ang malaking halaga ng kanyang enerhiya pagkatapos niyang isagawa ang martial art technique na ito. Tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo habang humihingal siya, at tahimik niyang binalaan ang sarili na hindi niya dapat isagawa ang pamamaraang ito nang walang ingat sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nagtagumpay sa pagsasanay ng pamamaraang ito. Kahit na naiwasan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng espasyo, naubos niya ang malaking halaga ng kanyang tunay na enerhiya, na hindi gaanong halaga. Nanlaki ang mata ng lahat sa nakita. Paano siya nakaiwas sa pag-atake? Siya ay talagang hindi nasaktan. Nasa mukha niya ang espada ni Wesley, ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalikod. May kakaiba dyan. Tama na yan. Tila sa akin ay may hindi nagdaragdag din. Pakiramdam ko ay wala si Jackie sa saklaw ng pag-atake sa sandaling iyon. Anong nangyayari dito? Paano mauunawaan ng mga informal na disipulong ito ang mga batas ng kalawakan kung ito ay isang kakaibang bagay? Bukod dito, ang Dul Sovereign Pavilion ay isang sekta lamang sa West Cersei State, at ang naiisip lang nila sa sandaling iyon ay kung gaano kahirap intindihin ang ginawa ni Jackie, novel drama. Kahit na nabigla si Wesley sa kakayahan ni Jackie na iwasan ang kanyang pag-atake ng espada, hindi siya tumigil. May kasabihan na imposibleng umiwas sa hindi maiiwasan, at darating ang panahon na mabibigo si Jackie na umiwas. Lumingon si Wesley sa hangin at iwinagayway ang kanyang espada, na nagdulot ng isang pilak na liwanag na lumitaw sa himpapawid. Itinaas niya ang espada gamit ang kanang kamay at muling itinutok kay Jackie. Siya ay mas mabilis kaysa dati, at ang pag-atake ay nakatutok sa ulo ni Jackie. Medyo nakasimangot na itinaas ni Jackie ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na sumanib ang mga itim na rune sa itim na punyal sa kanyang harapan. Sa sandaling ang espada ay humampas sa kanya, ang itim na punyal ay naglabas ng itim na ilaw at muling bumangga sa tatlong talampakang pilak na espada. Isa pang naririnig na kaluskos ang narinig, at halos kalahati ng pilak na ilaw ay nagkalat pagkatapos nitong banggay ng kulay abo itim na liwanag. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.